Hello mga kaibigan, welcome back sa ating channel. Sa vlog na ito ay dadalhin ko kayo sa isang simpleng pamumuhay sa isang village sa Iran, kung saan makikita natin ang kanilang daily life, pag-aalaga ng hayop at syempre ang paggawa ng kanilang traditional bread na sangak. Tara, samahan niyo ako. Sa mga rural na lugar sa Iran, malaking bahagi ng araw nila ay ginugugol sa pag-aalaga ng hayop tulad ng kambing, tupa at baka. Dito nanggagaling ang kanilang pagkain tulad ng gatas, karne at keso. Simple lang ang buhay dito. Gigising sila ng maaga, pakakainin ng mga hayop at aalagaan sila buong araw. Talagang close sila sa nature. At ngayon naman, makikita ninyo kung paano ginagawa ang isa sa pinakasikat na tinapay sa Iran. Ito ang sangak. Ang sangak, mga kaibigan, ay isang tradisyonal na Iranian flatbread na niluluto sa ibabaw ng mainit at maliliit na bato, kaya nagkakaroon ng unique na texture ang tinapay na ito. Simple lang mga ingredients nito: whole wheat flour, tubig, asin, yeast, at sesame seed. Ihalo ang harina sa tubig, asin at yeast. Haluin ito hanggang maging malambot at medyo sticky ang dough. Iwan ito ng 1 hanggang 2 oras para mag-ferment at lumambot ang dough. I-stretch ang dough ng pahaba at maninipis. Ganito talaga ang tradisyonal na itsura ng sangak. Ilagay ito sa ibabaw ng mainit na bato sa oven. Dito nagkakaroon ng butas-butas ang texture ng tinapay. Lutuin ng ilang minuto hanggang maging golden brown at crispy sa ilalim. Pwede ring lagyan ng sesame seed para mas masarap. Wow! Malutong sa labas pero malambot sa loob. Perfect siyang kainin kasama ng cheese o meat dishes. Kaya karaniwan na iniluluto ang tinapay na ito sa Iran. Ganito kasimple pero kaganda ang buhay sa isang Iranian village, malapit sa kalikasan, sariling gawa ang pagkain at puno ng tradisyon. Ngayon ay dadalhin ko naman kayo sa isang tahimik at simpleng pamumuhay sa isang village dito sa Iran. Makikita kung paano ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na gawain, mula sa pangangalap ng kahoy, paghahanda ng pagkain, hanggang sa pagluto ng tradisyonal na mga putahe. Tara mga kaibigan, samahan niyo ako. Umaga pa lamang, nagsisimula na ang mga villagers sa pangangalap ng mga kahoy. Importante ito sa kanilang mga kaibigan dahil ginagamit nila ito pangluto at pagpapainit ng bahay. Mapapansin ninyo, mano-mano lang ang kanilang paraan. Walang modernong kagamitan. Puro sipag at tiyaga lang, kaibigan. Pagkatapos mangalap ng kahoy, oras na para maghanda ng dough para sa tinapay. Simple lang ang mga ingredients silang gagamitin, mga kaibigan. Harina, tubig, asin at minsan ay may yeast. Hinahalo ito hanggang maging malambot at elastic ang texture. Tapos hinahayaan itong magpahinga bago lutuin sa traditional na oven. Isa sa mga kakaibang ginagawa nila ay ang pangongolekta ng Peterson's Curse, isang uri ng halaman na ginagamit sa paggawa ng honey at tradisyonal na gamot. Bagamat may toxicity ang halamang ito, mga kaibigan, kapag mali ang paggamit, maingat nila itong pinoproseso para maging kapaki-pakinabang. Ngayon, makikita nyo naman ang pagluluto ng kilalang kashke, bademjan. Iniihaw muna nila ang talong sa apoy hanggang lumambot at magkaroon ng smoky flavor. Narito ang mga karaniwang sangkap sa lutuing ito. Siyempre, nandyan ang talong. Nandyan din ang kash. Ito yung fermented whey o yogurt-based sauce. Sibuyas, bawang, turmeric, asin at paminta.
pati na rin mantika at kung minsan nilalagyan ng mint, pero ito ay optional lamang. Balatan muna at hiwain ang inihaw na talong. Igisa ang bawang at sibuyas sa mantika. Ilagay ang talong at haluin. Lagyan ng turmeric, asin at paminta. Idagdag ang cashed at haluin hanggang maging creamy. Pwedeng lagyan ng fried mint sa ibabaw bago ihain. Napaka-creamy at smoky ng lasa nito. Perfect na ulam. Ganito naman nila niluto ang kilalang tandoori potato o sa English ay stuffed potato dish. Niluluto muna nila ang patatas sa oven o sa baga hanggang ito ay lumambot. Ang mga ingredients ng putaheng ito ay syempre patatas, hard-boiled egg, butter, fresh herbs tulad ng parsley at coriander. Nandyan din ang asin at paminta. Hiwain ang lutong patatas sa gitna. I-scoop ang loob at ilagay sa isang bowl. Ihalo ang durog na itlog, butter, herbs, asin at paminta. Ibalik ang mixture sa loob ng patatas. Pwede pang i-bake ulit ng konti para mas maging crispy sa labas. Siyempre, sobrang sarap at nakakabusog nito kaibigan. At ayan, ang isang araw sa buhay ng isang Iranian village. Makikita mo kung gaano kasimple pero kayaman ang kanilang kultura at tradisyon. Ngayon, puntahan naman natin ang isang tahimik at makulay na nayon sa Iran, ang Bermuni Village. Dito, simple lang ang buhay pero punong-puno ng tradisyon, lalo pagdating sa pagkain. Samahan niyo ako mga kaibigan habang tinutuklas natin kung paano sila naghahanda ng dough at nagluluto ng kanilang tradisyonal na pagkain. Sa Bermuni Village, nagsisimula ang araw sa paghahanda ng tinapay, isang mahalagang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Simple lang ang sangkap, harina, tubig, asin, at minsan may yeast. Pinaghahalo-halo nila ito hanggang maging malambot na dough. Importante ang tamang consistency, hindi masyadong malagkit, hindi rin masyadong matigas. Mapapansin nyo mga kaibigan, mano-mano ang proseso, walang mixer, puro kamay lang ang gamit at tiyaga. Pagkatapos mamasa, pinapahinga muna nila ang dough para ito ay umulsa. Ito ang nagbibigay ng malambot at texture sa tinapay. Paghanda na, hinuhubog ito sa maninipis na bilog na parang flatbread. Ngayon, iniluluto nila ang dough na ito. Dito nila ginagamit ang tradisyonal na oven na tinatawag na tandoor. Idinidikit nila ang dough sa mainit na pader ng oven. Ilang minuto lang naluluto na ito. Ang bango, crispy ang labas, pero malambot sa loob. Bukod sa tinapay mga kaibigan, kilala rin ang nayon na ito sa kanilang lutong bahay, tulad ng mabagal na nilulutong stew, sariwang herbs at kanin. Gumagamit sila ng sariwang gulay at karne. Mabagal ang pagluto para mas lumabas ang lasa. Grabe, sobrang rich flavor. Ramdam mo yung effort at tradisyon sa bawat kagat. Sa Bermuni Village kaibigan, makikita mo kung paano nila pinapahalagan ang simpleng pamumuhay at tradisyon. Hindi lang pagkain ang ginagawa nila, isa itong paraan ng pagkakaisa at kultura. Kung nagustuhan mo ang vlog na ito kaibigan, huwag mo sanang kalimutang mag-like, mag-comment at isubscribe ang ating channel. Kita-kits ulit tayo sa susunod na adventure kaibigan. Have a nice day to you everyone.